Isa sa pagdinig ng Senado ang ilang contractor ng flood control projects. Kabilang dyan si Sara Diskaya na naungkat ang yaman at dami ng luxury cars. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang mga naisiwalat sa pagdinig? Jiggy, inungkat nga ng mga senador sa pagpapatuloy ng pagdinig sa maanumalyang flood control project sa bansa, yung yaman at sinasabing magarbong pamumuhay ng isa sa mga kontratista na si Sara Diskaya. Si Diskaya ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractors Development Corporation. Isa yan, Jiggy, sa 15 kontratista na pinaiimbestigahan ng Pangulo. At sa pagdinig, inamin nga ni Diskaya na meron siyang 28 luxury cars kasama na dyan itong Rolls-Royce na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Narito ang bahagi ng pahayag ni Diskaya. Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? This is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? At Mean, paano pinaliwanag ni Diskaya kung saan galing yung kanilang yaman? Jiggy, ang sinasabi ni Diskaya, hindi lang naman sa DPWH sila kumita dahil dati pa naman daw sila nasa construction business at nauna silang magkaroon ng mga proyekto sa mga LGU. Katunayan, 23 years na raw silang nasa construction business. 2012 sila nag-umpisa, 2016 sila pumasok sa DPWH. So katunayan nga dyan, Jiggy, mula 2022 hanggang 2025, umaabot daw sa 400 yung kontrata nila sa DPWH. Pero giit niya ni isa dyan, wala raw silang ghost projects, Jiggy. At bukod nga dito sa Alpha and Omega, ano-ano pa yung mga kumpanya na pagmamay-ari ng mga Diskaya? Jiggy, inamin ni Diskaya doon sa pagdinig na part owner siya o co-owner siya ng siyam na construction companies. At isa-isahin ko na yung ilan sa mga ito para hindi ako magkamali. Bukod sa Alpha and Omega, Jiggy, part owner din itong si Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, Elite General Contractor, St. Matthew, Great Pacific Builder at Amethyst Horizon. Nung una, sinabi niya, Jiggy, na nag-divest na siya sa mga kumpanyang ito at ang tinututukan na lamang niya ay Alpha and Omega. Pero nung tinanong siya ng mga senador, ano ang posisyon niya sa ilan sa mga construction companies sa ito, sinabi niya na Chief Finance Officer pa rin pala siya o CFO. Kaya ang sinasabi ng ilang mga senador, hindi talaga siya tuluyang nag-divest. Habang yung ilan pa sa mga construction companies dun sa siyam na yon, pagmamay-ari naman ng ilan sa kanilang mga kaanak, yung isa pamangkin, yung isa naman anak, yung isa sa asawa niya. Jiggy. At may 200 na staff itong si Diskaya pero nasa 400 yung mga proyektong hinahawakan nila. Bakit dumami ng ganito yung DPWH projects nila? Jiggy, isa yan sa sinentrohan nung pagdinig kanina dahil paulit-ulit na tinatanong ng mga senador, sino ba ang kakilala ni Diskaya sa loob ng DPWH? Hindi raw kasi naniniwala sila Senator Jinggoy Estrada na wala siyang connection sa loob o baka meron siyang nilalagyan sa loob. Kaya para bagang nauuna siya sa menu o sa listahan ng mga ipapabid na mga proyekto. Pero sabi nga ni Diskaya, wala naman siyang kakilala at wala raw tumutulong sa kanila sa DPWH. Pero para sa taong 2022 pa lang Jiggy, sa 491 projects na pinabid ng DPWH, 71 dyan ang nakuha ng kumpanya ni Diskaya. Pero paulit-ulit nga niyang sinabi, wala siyang nilalagyan sa loob ng DPWH. May mga kakilala siyang district engineer pero hindi naman daw siya binibigyan ng listahan o hindi daw siya pinapaboran kaugnay sa pagpapabid ng mga kontrata sa loob ng DPWH. Narito yung bahagi ng hearing na yan, Jiggy. Sinong point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Wala po akong nakakausap po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala eh. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin.
dito sa hearing ngayon, no? Si Diskaya yung parang napuruhan. Pero sino pa yung ibang mga contractor na humarap sa pagdinig? Lahat actually humarap na, pero isa, gaya nga kunin ko yung word mo, Jiggy, sa mga napuruhan din ay itong si Mark Alan Arevalo. Siya yung may-ari ng Wawaw Builders. Kung matatandaan mo, Jiggy, dun sa nakaraang report ko, I think last week or 2 weeks ago, tinuro na ng DPWH itong Wawaw Builders na siyang kontratista ng ilan sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Pero alam mo, Jiggy, nagkanda utal-utal sa pagsagot itong si Arevalo sa mga senador dahil hindi nga niya or hiniwasan niyang sagutin kung meron ba silang ghost flood control projects o kung meron man lang ba silang proyekto sa Bulacan. Narito yung bahagi ng hearing na yan, pakinggan natin. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Sorry po, Your Honor. Jiggy, natanong din yung Samidan Construction kung bakit umabot ng hanggang 5 billion pesos yung nakuha nilang flood control projects mula sa DPWH. Gayong ang kapital nila ay 250,000 pesos lamang. Pero gate ng Samidan, wala ni isa sa kanilang mga proyekto sa DPWH ay maituturing na ghost project. Jiggy. At may nagkainitan daw ang ilang senador sa gitna ng pagdinig. Anong nangyari? Sa gitna ng hearing kasi, Jiggy, nagreklamo si Senator Raffy Tulfo na tila unfair daw kasi si Senator Rodante Marcoleta na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya, tila unfair si Senator Marcoleta sa pag-handle ng hearing kasi kapag si Senator Raffy Tulfo daw yung magtatanong, parang masyadong limitado yung oras, hanggang 2 tanong lang siya, pero napapansin daw niya kapag mga ibang senador yung nagtatanong, 1 to sawa. So, pakinggan natin itong diskusyon sa pagitan ni Senator Raffy Tulfo at Senator Marcoleta. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. Kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. I am following a schedule here. Jiggy, papalipas lamang ng ilang araw ang Blue Ribbon Committee at sa susunod na Lunes, September 8, itutuloy ulit. Ito na yung pangatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa mga maanumalyang flood control projects kung saan imbitado pa rin ang lahat ng mga kontratista, maging ang mga taga-DPWH, COA at BIR. Balik sa iyo, Jiggy. At mayan, ma-share ko lang sa iyo yung pananaw ng yung mga barbero na kasama ko kanina, yung mga magta-tricycle laban nanonood ng live na Senate hearing na mismong nandun ka. Hindi na kwento ng kaswapangan yung kanila daw nakikita, kasibaan yung kanilang term na ginamit. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.